So welcome to another episode of Pinoy Builds, where we feature cars built by Filipinos here in the Philippines. And no, we are not going to be featuring this GTR. We are going to feature one of Peter Chua's prized possessions, no? His Evo 8. So let's go. Tignan natin, silipin natin to. So Peter Chu has been a guest of ours sa Pinoy Builds for a couple of episodes now na. Ang dami niya kotse. Kumbaga, pag pinagsama-sama natin sa isang video, ang haba na masyado, di ba? So, ginawa natin, pinutol-putol natin para mas maraming videos. So, ito yung Evo 8 ni Peter Chua. It's a... Anong year model? 2003. 2003 Evo 8 GSR. Ano ba yun? GSR, yes, tama. GSR. Anong difference ng GSR sa RS? RS tsaka MR? Yung MR, I think, if tama ako aluminum na rin yung roof. Okay. Tapos leather yung interior. Yun ang alam ko sa MR. Sa RS, mas bare pa. 6-speed. Yung MR. Ang MR 6-speed Yes. yung RS. Yes. So, Ito, GSR. Yes. So, mas parang yan yung base gitna. model. Gitna. Base yung RS eh. Kumbaga yun yung strip down eh. Parang racing Yeah, edition. ganun. So, ito, GSR. So, may radyo, may aircon. Meron. Power windows Teka. and everything. So, sa labas muna, anong ginawa mo sa itsura nito? Iba na eh. Iba na yung Varis. itsura niya eh. Varis yung bumper sa harap. Okay. Stock hood, yung vent palit lang. Na carbon. Charge speed. Varis din yung fenders, side skirt, charge speed, wing varis, diffuser sa likod varis. So, bakit hindi ka nag-straight Varis? Pangit na iba eh. Pangit itsura. Medyo mas kanya-kanyang taste ba? Okay. So, hindi ko type yung iba talaga eh. So, pwede mong bilhin per Yes. piece. Yeah, per piece. Kahit kunyari, canards lang, pwede yun lang bilhin mo. Talaga? Nasa site naman nila naka-indicate. Kasi doon sa nagpa-fiber sa likod namin, kailangan set. Kailangan set. Kasi sayang molde. Sa, Yan, APR. side mirror sa APR. APR. Ito, carbon fiber talaga? Yan, carbon. Ayan, kapay mo sa ilalim. Oo Pero nga, ito, sa US lang to eh. Okay. Oo. Parang sa Pati eBay. ito, kasama. Ayan, Varis to. Varis Ito? to. Oo. Varis to. Okay. Tapos itong visor lang ang alam ko sa eBay. Okay. Sa eBay ko na. Itong, Yan, eBay din. kasi dati, meron ba dito? Wala. Alam ko sa MR eh. May ganito. Pero body color. Alam ko ang alam Vortex ko. generator. Itong extra winglet, ano to? Yan, charge speed din ata. Okay. Taillights, headlights, stock. Pang Evo 9. Evo 9. Kasi yung 8 medyo bland. Yun yung parang Lexus lights yung itsura nung Okay. nung parang Alteza taillights. parang Alteza taillights. Ganon din yung harap nung 8, clear lang siya, hindi siya smoke. So, So, nagpalit sa ako. wheels naman nito, anong gamit mo? Gram lights na 57 CR. Tapos, ang preno mo, AP Radical. ang lapad ng mags ay, 9.5. okay, 18 by 9.5. Yes, 18 by 9.5. Tapos, Advan Nova yung goma na AD09 265. 265. 265. Kamusta naman ang ubos ng Nova? First set ko yan eh. Okay, so hanggang ngayon yung... Oo, yan pa rin. Ginagamit mo palaging kotse? Ngayon hindi yun eh. Dati lagi. Nung siguro mga 5 years ago, yun lagi. Weekly lalabas. Kumbaga nung bagong build. Okay. Nung bagong build siya. Sino ba nag-build ng Titan. kotse to? Titan. Sa Quezon Ave. Titan Works. Sa makina, anong ginawa sa makina nito? Madumi kasi hindi ako nagpe-prep eh. No prep. Ay, saan mo lobat? Hindi, kaya niya magbukas lang. Yan. Hindi kasi ako nagpe-prep pag mga ganito eh. Ang hood ba ng Evo, aluminum, ba? Yes, aluminum. So ito pa rin yung stock hood? Stock hood pa rin. Sa makina, Okay, sa engine. Let's start with the turbo. Stock, hindi. hindi, FP. FP red. Okay. Ang exhaust manifold. FP rin. So kit. Kit siya. Hindi naman siya kit. More on, meron din sila ino-offer. So, yun na rin kinuha ko para bolt-on na. Okay. Tapos, Ano size ng turbo na nito? hindi ko alam eh. Malaki na. Oo, Malayong malaki kesa doon sa stock. Malayo. Okay. Nung twice na. Radiator. Yeah, Koyo rad. Intake manifold. Stock.
Okay. Naka-blow off lang na HKS. More on internals eh. Naka-injector, 1200. Tapos, naka-valves, valve spring, cams, naka-cams. Nakam din. Oo, Ano, Kelford? Kelford. Ganon. Kelford 280. So, choppy ang idol nito. Actually, nung una ganun. Pero Okay. sa pagkakatono ni Ryan ng Speedworks, sobrang smooth. Suwabe siya. Sobrang smooth. Nahabol nila, which is Okay. okay. Pistons. Carillo, CP, Pati rods. Rods, yes. Rods, I think, kalimutan ko anong brand eh. Pero 2 liter pa rin to? 2 liter pa rin. So, hindi siya stroke. Oo, 2 liter pa rin. Suspension Tane na monoflex na may naka-EDFC. EDFC. Mm. Pro. Pro. Active, yes. Yung may GPS? Yes, yung may GPS. Yun. Ang galing dun. Explain mo sa kanila kung paano, anong ginagawa nun. Pinapakiramdaman niya yung geometry nung katawan, tas kusa siya automatically nag-a-adjust. So, parang may gyro. Yes. Parang ganun. So, pag hard braking ka, naramdaman niya yung muko, tinitigasan niya yung harap. Para On the fly. on the fly, yes. Ramdam mo na nagbabago? Rinig mo eh. Mga ganun. Naririnig mo yung motor eh. Tsaka hindi mo na maramdaman kasi stable na yung kotse. So, Okay. hindi mo alam kung may diferensya o wala. Okay. Basta stable na siya. Wala na yung yukong ganun, wala na yung acceleration, hindi mo pa rin mapigilan yung boost eh. Pero mararamdaman mong pinipigilan ng suspension, yung Sinusubukan niyang squat. pigilan. Yung squat. Anong tain nito? Monoflex. Okay. So, the nice kind. Tapos ito, original Evo 8? O Original. US. Sedya to. Possible. So, Kasi marami ng ganun. Original left-hand drive. Yes. US So, siya. dumating sa Pilipinas to, Evo Ganyan talaga. na, oo. Buo, walang Buo na. putol. Hindi, kasi yung putol parang galing Japan kasi kailangan mong pero ito dumating Buong kotse. Buong kotse. As brand new dumating na gray market. Okay. Naalala ko dati na damage ang salamin nito eh. Yes, sa isang run nabasag siya. Napalitan na eh. Palitan na. Pero original pa rin yung pinalit natin. Kwento mo yung story ng windshield. Kailangan ba? Kwento mo, paano mo nakuha? Very interesting to. Pakinggan to, guys. Nakatutok lang ako sa isang GTR eh. Okay. Hindi ko alam kung ano takbo namin actually. Talagang nakita ko yung hindi siya maliit na bato eh. Talagang kitang-kita ko from underbelly ng kotse, yung lipad ng malaking bato. Ang normal reaction mo kasi to swerve eh. Oo. Sa sobrang laki ng bato, hindi ko na swerve, ang umiwas ulo ko lang. Alam mo yung pagpag. Tapos yun na, talagang parang nagpulbos yung bato. Pero hindi tumagos. Okay. As in, may parang bullet hole. Nag-Spider-Man, hindi. Hindi rin. Doon lang siya sa spot na yun. Doon Okay. lang. And tagal order din ng windshield eh. Nabot din ng mga almost a year. Saan ka nakuha ang windshield? Kung hindi ako nagkakamali, parang New Zealand pa nila in order. Hindi ko siya matandaan na. Hindi siya same sa Sedya? Hindi. Ang kapal. Malayo. So, mas mabigat ang windshield Mas ng mabigat. Evo. Yes. Makapal talaga siya. Makapal. Tapos, iba yung hiwa dun sa wiper cowl. Okay. So, naghahanap ako sana ng Japan para... Baliktad. Baliktad. So, hiwa din yung windshield. So, kung Japan na makukuha mo, gagawin mo, papalitan mo rin yung wiper mechanism mo Hindi, ng baliktad. para naman na akong tanga nun. Parang na-converted. Converted na labas ko. dun. JDM number 1. Yun, kaya napilitan ako talaga maghintay dun sa windshield. So, how hard was it to find one? Tagal, almost a year namin hinintay. Okay. Almost a year. Tsaka sobrang mahal. So, sa interior nito, dito kami. Okay, Pete, ano mang mga binago mo sa interior nito? First, yung interior pang Evo 9 na. Front and rear seats. Iba bang upuan ng Evo 8? Ano lang siya, tela lang siya. Wala siya na itong parang leather Alcantara. Okay. So, pang 9 na to, tsaka yung rear, ganun din. So stock to, hindi to re-up? Stock ng 9. Okay. Oo, nagpalit ako ng pang 9 na upuan. Pero yung design ng upuan, same? Same lang eh. Tela lang iba? More likely tela lang. Ito, nakita ko iba yung cambio. Shifter. WK Motorsport na short shifter. Okay. Tapos gauges lang. Sounds. Tapos yun na. Ay, Sinift ang nag-Alcantara nito. To, Okay. this one. Tsaka yung center console. So para Alcantara Yeah, leather, no? sinabay lang niya dun sa team nung
seats. Ano pa ba? Tsaka tong manibela, sinif din. Okay. Kasi Siniko. leather talaga to. Ginawa niya rin yung Alcantara. Ito mga gauges na to, ano yan? Defi, wala, monitoring lang. Oil temp, water temp, ganun. The normal stuff, no? Mm. So, anong special sa interior nito? Me? Anong special? Me. Ikaw lang. Ikaw ang special. Na-slow ako dun, ah. Sounds, naka-sounds to, di ba? Yes, naka-sounds by JC Audio. Morel. Naka-Morel, tapos naka-sub. Tapos yung, hinabol ko talaga, yung in-dash na screen. Okay. Kasi para, alam mo yun, para bumalik lang yung vibe natin nung early 2000 na, yun lang. Teka. Yan. Ano ba? Ayan, naririnig mo yun. Yun yung motor ng EDFC. Tapos ito. Yan. Dang, Fast and the Furious. Yun. Yun yung concept ko dito sa kotse. Okay. Diba yun, siyempre doon tayo lumaki, yung era na yun. So, kung ano yung nakikita mo dati na sobrang ganda sa mata mo, parang kinabit ko di yan. Nag-underglow ako. Kumbaga, yun. Oo nga, no? Underglow. Ano yung button na yun na red? This is for the cooler. Cryo. Ano yun? 'Di ba ang normal, ang stock Evo, meron siya ito. May water sprayer siya sa intercooler. Okay. Tinanggal namin 'yan, pinalitan namin ng cryogenic. How does that work? Pinifreeze niya yung intercooler para malamig yung hangin. Nitrogen? CO2 eh. CO2. CO2 siya eh. Pressurized CO2. Pressurized CO2. So, basically, fire suppression din siya kasi 'di ba Oo. pag sumabog or mapoy, which is wag naman sana, nandun yung solenoid niya, puputok. So, Mag-release siya ng CO2. CO2, yes. So, kailan gumagana yun? Automatic o active? Pinipindot? Pinipindot. So, parang pang feeling mo medyo mainit na. Yes, so makita mo naman sa temp mo rin eh. Okay, so yung mga gauges mo may purpose pala. Oo, hindi naman, ewan ko, kung sa mga van ba nilalagay nila yan? Kung sa may likod. Okay, so sa other people na may high-performance vehicle, hindi ka makakita ng mga ganitong trunk compartments, no? Yung may sounds. Tignan mo. May subwoofer. Ito yung cryo. Yan yung cryo. So, para siyang NOS, no? Yun yung, di ba, earlier sabi ko nga, yung concept nung Nung kotse. nung Fast and the Furious dati, gusto kong ma-adapt. Kaya lang syempre, unusable naman kung lagyan ko nose, sabihin design lang. Oo. So naghanap talaga ako na may purpose. Which is yung cryo. Hanggang ngayon, ba ginagamit pa yung technology na yan? O obsolete na rin? Parang obsolete na rin eh. Oo. Kasi parang sa site nila wala na eh. Parang dito nga lang ako sa kotse mo nakakita ng ganito eh. Iyan lang hindi ko sure kung meron nakakabit pa sa atin ng ganyan. Hindi ko sure. Pero Pero hanggang ngayon, kinakargahan mo pa rin? ngayon hindi na, tinatamad na ako. Tsaka hindi ko naman na napapainit siya eh, ng sagad eh. Oo. Tsaka nilalaro lang ng anak ko eh. Pinipindot-pindot? Pinipindot lang ng anak ko, nasasayang na yung CO2 eh. So, ilang horsepower tong kotse to? 200. Pag naka-idle. So, nung nasa racetrack ka, how fast did this thing go? Based dun sa GPS, 310. 310. Max na. Okay. Max na. As in, parang Wala na. Wala na. 310, fifth gear. Fifth. Wala na. 310 kilometers per hour. So guys, sa mga nag-iisip na if it's possible for an Evo to run 310 kilometers per hour, yes, it is. Hindi ko alam Kasi- kung sinungaling yung GPS ah. Well, Pero yung gauge ko, syempre, hanggang 280 lang eh. 270 lang. 270. So, Ubos tukod, eh. ubos. So, nag-base na ako dun sa digital gauge ng GPS. so plus minus sabi natin 5. O di, it's either 315 or 305. O 5. Mga ganun. Tulin, no? Anong pakiramdam? Doon sa racetrack eh, kasama kita eh. So, alam mo yung feeling. Nakapikit ako eh. Parang hindi ko na maramdaman. Ano naman, stable. Stable. Medyo meron, ang psychological na eh. Kasi ang iniisip mo, baka may bumigay, may bumitaw, pero yung car itself, ramdam mo, kaya eh. So, doon na papasok yung hindi ka na pwede magkabit ng pangit na gulong talaga. Ay, oo. Hindi dahil Diyan sa- nagagalit yung isang friend ko. Kasi dati, meron bagong product na dumating, Okay. tapos nag-sponsor sa akin,
Yun yung kinabit kong tires. Okay. Tapos, tinry namin sa truck na ganun yung takbo. Eh, nakasakay siya. Ang sabi nga niya, may tiwala ako sa kotse mo. Wala akong tiwala sa goma mo. So, tigil mo yung ginagawa mo. So, hindi ko rin alam pero never naman nagka-problema yung goma na yun. Okay. As in, natakbo ko rin siya on that speed, hindi naman ako nagka-problema. Kaya lang, para siguro for your own peace of mind, mag-branded ka na para... Oo, kasi takbo mo 300, if something goes wrong, you're fucked, di ba? So, sa kotse to, do you still have any plans of fixing something up or changing something? Wala na eh. Finished build na rin talaga to. Masaya na ako. Kasi 8 years ko siya Siyang binuo. ganyan? Hindi, 8 years ko siya dahan-dahan na binuo. Okay. Pandemic lang talaga yung isang bagsakan kasi wala tayong ginagawa ng pandemic. Okay. So, that time, talaga isang bagsakan yung engine, transmission, pandemic. Pero yung kits and everything, before pa. Before pandemic pa. So, guys, meron din palang, di ba, lagi nang sinasabi, ang pagkukotse-kotse is never ending, etc., etc. So, Peter Chua is one of those examples na pwede mo naman palang matapos ang isang project car. Hindi. Contentment, syempre. Kung di, marami pang pwede idagdag eh. Pwede ka mag-sequential, Kaya lang buo ka na ng iba. Kasi katulad niyan, parang naghahanap ako ng comfort, alangan may tanggalin ko ulit yung kinabit ko, which is para ka naman tanga nun. So, bili ka na lang na isa pa na yung hinahanap mo nandun. Okay. Kaya siguro, ayun naman ang problema. Nagkakaroon ka multiple cars kasi may kanya-kanyang purpose eh. May isang kotse kaya to, may isang kotse na mas... May kanya-kanyang meron, purpose sila eh. 'Di ba? So, wag mo hanapin din sa kanya yung feel ng Euro. Okay. Yung sa Euro, wag mo naman din hanapin yung raw feel ng Japanese. Ano mas matulin sa dalawa? Ito, malayo. Kaya sa M2? Malayo. Acceleration, top Malayo, speed, everything. Malayo. Cornering. Cornering, possible kasi all-wheel drive eh. Yun hindi. Rear Rear lang yung M2. So, syempre, ang kalaban mo dun, sarili mo na eh. Okay, skill na. Oo. So, ballpark figure. Yan ang... Lampas kotse? Oo naman. Mga... 3... Okay, kasi meron tayong basihan ng ng expenditure pagdating sa project car. For example, meron kang kotse na nabili mo ng, sabihin natin SIR, 500,000. Gumastos ka ng 500,000 ulit on parts and modifications for the car. Yun na yung pinakasagad. Kasi halaga na ng kotse. Halaga na ng kotse. Yes, So, meron mga ibang tao, they only spend half the amount of the value of the car. For example, kung 500,000 SIR, 250. Pwede na acceptable expense yun. This car, times 3? Meron. Times 3 of the value of the Evo. Meron. So, Kasi sa engine pa lang close to 1M ka na. makina pa lang. How long did it build the engine, Titan? Pang Binuo- ilang makina mo to? Yan, first. First and only engine? Binuo nila for a month. Okay. Tapos 5 years running, never pa nabuksan. Maintenance? Change oil. How hard was it to maintain? Change oil lang. Change oil lang din. Wala pa, as in never pa kami nagpalit ng belts. Wala pa lahat. Clutch? Clutch once pa lang din. HKS. Okay. Once pa lang. Anong HKS to? Twin plate. You make Yes, Yung ganun, may tunog. twin plate to. parang ugura, parang gano'n. Parang ganun, no. Maingay. Once pa lang nila binild, never ako nagka-problema. Okay. The way I drive it, hindi naman binibaby. Wala akong naging problema. So, kudos to them na maayos yung pagkakagawa. Nakachamba nila. Nakachamba nila. Hindi, painumin mo yung may-ari nun. Kailangan kung habang binubuo niya yan, dapat lasing siya para tama. Pag normal yung bad mood yun. So ano yung pinakamahirap na piyesang binili mo para sa kotse or pinaka parang rare na piyesa na meron to? Hindi ako fan kasi nung rare parts. Yung mga oil cap na tigta 20,000, wala Hindi ako fan. Sa akin, more on functionality. Okay. So, kahit nasabihin mong 500 pesos lang yung pyesa, pero ramdam ko meron niya itutulong, bibiling ko. Compared dun sa tigta 10,000 na same naman yung trabaho nung 500 pesos. Okay, so sa kotseng to, meron bang Shopee part dito? Meron. Ano? Bolts. Ito, Yan, mga bolts. So, Shopee yan. kasi talagang, syempre, old na yung kotse. More on like, ayan, yung normal bolts, di ba? Ayoko pabaklas yung kotse. Okay. Ayoko na siyang
i-strip para i-restore. Ito talaga yung original color niya. Yes, yan na talaga. Silver talaga. Repainted na to, hindi pa? Repainted na kasi nag-kits ako. Ay, oo nga. Pero yung mismong body Katawan, shape, yun pa din. hindi. Kinolor match na lang nila dun sa kits. Oo. So if someone would offer you a ridiculous amount for this Evo, would you let it go? Hindi. Mauna ko benta siguro yung asawa ko. Kasi ito masarap sakyan eh. That is Pinoy Builds! Hindi. Hindi talaga kaya eh. May sentimental value na. Hindi talaga kaya. Marami na kumbaga itong coaching to na ano na niya yung Ito yung nag-start ako ng, alam mo yung stage ng buhay mo nang walang-wala ka. Okay. And yet, yung natitira mong pera, nilalagay mo pa rin sa kotse. Kahit wala ka na, yung wala kang mabibili bukas sa pagkain, unahin ko pa rin eh. So doon mo na-realize na irresponsible tatay ako, parang gano'n. Oo. So, kasi kasabay, ka-age na ito sa akin yung anak ko eh. Okay. Sabay yung first baby ko, tsaka nung nakuha ko to, same. Same year. Same month. Okay. So more parang mas dito nagkaroon ako ng focus. Kasi dati wala, gaming ka lang, ganun. Ngayon parang nagkaroon ako ng focus na naka-focus ako doon sa bata tsaka yung kotse. Pero mas 80% sa kotse. Yung mas baby mo yung kotse. Mas yung asawa ko pa rin nag-aalaga ng bata. Tapos magpapaalaga din ako sa kanya pag-uwi. So shoutout mo yung mga tumulong sa build na to? Yun, same as doon sa ibang kotse, lahat naman ng parts ko kay SM. Number 1, syempre builder, Titan. As in, sobrang hirap magpa-schedule doon pero pag dumating to, kumbaga lagi naman nila napapriority. So isa rin to sa mga ano nila, super builds nila. I won't say that naman kasi dami na nilang binuo eh. Sobrang dami na nilang binuo. Ito siguro yung pinakamurang binuo nila. Ganon? Oo. Ito siguro yung pinakamura. Oh. Tapos ito yung ako yung pinaka-demanding. Ayaw pumila. Ayaw pumila. Gabi, dinadala ko. Pero yun nga, it never failed me. Not even once. So, Pero I'm pretty sure this car also has a special place in their hearts naman, di ba? sana. Sana kasi, di ba nag-build ako before ng Euro 2 na Corolla? Ayaw. Nung dumating ako doon, isa lang sinabi niya sa akin eh, bakit dito mo dinala yan? sabi ko yung idol eh. Ang sagot lang niya sa akin, sunugin mo na yan. So, Titan kasi is a high-level, high-performance shop sa along Quezon Avenue. So, matagal na yun. Tagal na sila. Tagal na, yes. Bata pa ako actually. Oo, Bata. Titan na yun. Before pa sila doon sa QAB. Kumbaga, ibang level sila ng mga builder na ganyan. So, if you guys want to know more about Titan, you can... They have page. Meron ba silang Facebook? Yes. May Facebook ba yung mga yan? Oh, yes, kasi may mga edad na, so hindi ko alam kung sino yung nagmamanage ng page. Comment down below kung gusto nyo pasyalan natin yung super shop na yon na Titan Autoworks. Titan Works. Titan Works, yes. Titan Works in Quezon Avenue. Alright, so I think that's it for this vehicle and for this episode Meron of pa ba Pinoy tayong Build. next? Ay, meron pa yung EK. Hindi, Ferrari mo pa. Tsaka yung Porsche GT3 RS Baka mo. punta na ako ng BIR. Sabihin, ano nang ginagawa ko sa life? Nagbebenta ng computer. Okay, so like, comment, and subscribe if you want to see more of Pinoy Builds. Let us know. Pero if you don't want to see more of Pinoy Builds, wala kayong choice. We'll continue making these videos.